Nag-apply ka sa DSWD pero hindi ka qualified. So bakit kaya? Ano ang mga dapat natin gawin? Ano-ano ang mga serbisyo ng DSWD? At sa dulo ng video, paano tayo mag-a-apply? Bakit hindi ka naging qualified? May mga specific na qualifications ang bawat programa ng DSWD kahit gusto ka nilang tulungan, kailangan nilang sundin ang guidelines. Ilan sa mga karaniwang dahilan kung bakit hindi qualified. Unang-una, hindi pasok sa income bracket. Medyo mataas ang kita ng pamilya, may suporta na galing sa pamilya o may ibang pensyon galing sa gobyerno. Number 2, hindi kabilang sa target group. So, hindi solo parent, hindi rin PWD at lalong hindi indigent. So, ano ang mga pwede mong gawin? Unang-una, kung hindi ka qualified ngayon ay pwede ka pa rin mag-reapply sa ibang programa ng TSWD. May iba't ibang uri ng tulong katulad ng medical, burial, educational at livelihood. Ayusin o kumpletuhin ang requirements at mag-apply ulit. Pwede po yan. Magpatulong sa barangay o MSWDO, Municipal Social Welfare and Development Office po yan para ma-assist ka ulit. So ano ang mga alternative programs na pwede mong lapitan sa DSWD? Kung hindi ka pasok sa DSWD program, halimbawa nag-apply ka ng DSWD AX para sa educational aid, pero hindi ka qualified dahil may regular na income ang mga magulang mo, pwede kang lumapit sa barangay o sa munisipyo. Katulad ng DOLE o yung Department of Labor and Employment. Meron po silang programa na tupad at yan po ay Temporary Work Livelihood Assistance. May video na rin po tayo niya kung paano mag-a-apply sa tupad ng program ng DOLE. Pwede rin sa TESDA, yung Technical Education and Skills Development Authority at may pre-skills training at meron din po yung allowance. May video na rin po tayo niya kung paano mag-a-apply sa TESDA. Mga programa ng DSWD na pwedeng applyan. Unang-una ay ang 4 piso, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ano-ano mga benepisyo? Tulong pinansyal para sa education, kalusugan at pagkain sa mga bata. Number 2, assistance to individuals in crisis o yung AX. Pwede ka dyan mag-medical assistance, burial assistance, transportation, food or financial assistance. Number 3, ang Sustainable Livelihood Program. Ito maganda to, no? Tulong para makapagsimula ng maliit na negosyo at pagtulong sa paghahanap ng trabaho. Ito naman po para sa ating mga seniors, magbigay ng buwan ng pensyon. Pensyon po yan, 500 o 1,000, depende sa lugar. Sa mga mahihirap na nakatatanda na walang pensyon,